manalangin bilang paggalang sa salita po ng ating Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras pong ito ay napakahalaga po yung pakikinig po ng iyong salita. Napakahalaga, Panginoon, na matutunan po namin na makinig sa mga nais mo sa aming mga buhay. Hindi lang, Lord, every Sunday that we can hear, Lord, the message that come from a minister, but also in our daily life, Lord, that every time that we read the word of yours, Lord, at our cell phone, doon mo talaga sa Biblia na meron kami sa bahay. Lord, help us, Lord, that give us, Lord, a listening skills to understand, O God, in a spiritual level, what is really you want us to do, Panginoon. Maybe, Lord God, minsan may mga bagay na gusto gawin sa amin, ituro sa amin, pagkabalang dapat amin gawin. But Lord, sometimes we miss those guidance because we are sometimes distracted in this world, O God, sa mga nakikita namin, sa nararamdaman namin, sa mga nangyayari sa paligid ko namin. But right now, Lord God, give us an attentive spiritual ears, O God, so that we will understand what the insight that comes from your word. We give you praise and honor you in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating po sa ating Bible, sa Luke chapter 10, verse 38 and 32. Sino po itong may kapatid na babae? Babae ka, tapos may kapatid na babae. Ayan, parang Phoebe and Faye. Ayan. Ay po, magkatulog, diba? Kasi po, ba't po tinatanong? Ito pong ating babasahin ay may kinalaman sa dalawang babae. Dalawang babae na lumapit sa Panginoon. At sa kanilang paglapit sa Panginoon, merong katuruan na dapat nating makita sa kanilang ginawa. Dahil ang Diyos mismo, si Jesus, ay nagsalita sa dalawang babae nito. So, let's read. And I think meron tayong mga slides. Pero ayaw niya mag-slide. Lubot niya ito, Brother Isa. Ayan. Ayaw talaga. Baka meron gusto mag-delete ang ating CPU. lagi po tayong nag-ahang, okay? Siguro kailangan natin bigyan ng pasin yung CPU siguro, Brother Isa. Para, yan na. Okay, praise the Lord. Ayan, sabi dito, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Sinabi ko anong nayon yan, no? Malugod sila tinanggap sa tahanan ni, ano raw? Ni Martha. May kapatid siyang si Maria or si Mary na upo sa may paanan ng Panginoon upang, ano ginawa ni Mary? Makinig sa kanyang itinuturo. Si Martha naman ay, ano ginawa ni Martha? Abalang-abala sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siya, tulungan naman ako. Inutusan si Jesus Christ, no? Grabe ito si Martha. Ang dadag utusan, kasama yung mga alay. Pwede naman sabihin, Pedro, pakisabihan mo nga yung, yung si Mary na yan. Si Lord pa talaga inutusan. Matindi talaga si Martha. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, the good thing about the Lord Jesus Christ, very gentle and loving. Okay? Sabihin niya, ano po, inutusan ako yung Diyos. Hindi may sinabi. Sabi ng Panginoon, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, yan, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Sino yung ganyan ngayon? Balisa at abalang-abala sa napakaraming bagay. Ayan. Kayo po si Martha, pag kayo po ngayon ang buhay ninyo. Ngunit, isa lamang ang kailangan, sabi ng Panginoon. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Wow! Praise the Lord. So ito po yung kwento ng magkapatid po ito na lumapit sa Panginoon. Mga kapatid, tanong ko po kayo. Kailan kayo huling umupo at
nanahimik, walang cellphone, walang TV, walang trabaho, at talagang nakinig lang sa Panginoon. Kailan niyo po ginawa yun? When? The time. That in everything, no? Lahat ng mga notification, disturbance ng mundo, inalis mo muna, at ang ginawa mo, naupo ka, at nakinig ka sa nais ng Panginoon. Either nakinig ka ng sermon, either nagbasa ka ng Bible, or meron kang mga pinag-uwing ng mga so. Kailan niyo po ginawa? Sabi po ng mga psychologists, says that attention is our most valuable mental resource. The attention is our most valuable mental resource. Where our attention goes, sabi nga, our energy flows. Diba? Parang po yung isang kwento ng isang fox na nung siya ay naghahat ng kanyang pagkain, nakita niya tumakbo yung pusa. So hinabol niya yung pusa. So along the way, may tumakbong kuneho at hinabol niya yung kuneho. And along the way, may tumakbong palaka at hinabol niya yung palaka. And along the way, wala po siyang nahuli. Kasi nga bakit? Out of focus siya. Kaya nga sabi ng mga psychologists, your attention goes, your energy flows. Totoo naman, kung saan ka nakafocus doon, nakakonsentrate ang energy mo. Kaya paano kung nakafokus sa mga maraming bagay? Sa mga isipin, no? Sa mga bayarin, sa mga utang. Tawag niya, bro, ano ba yan? Di ba? Papaano na? Di ba? May sinasabi ng Lord sa'yo, pagpapalain na kita. Nakaisip ka sa mga bagay na yun, no? May nangyari, umuutang pa sa'yo kaibigan mo, pag yun magbigyan, sabihin, wala ka na, nagbago ka na. Ayan na. Ano mangyayari? Kaya nga, attention is our most valuable mental resource. Yet in modern life, our attention is constantly fragmented. Kumbaga, hiwa-hiwalay or tawag doon, sira-sira by works, worries, notification, and endless to-do list. The story of Martha and Mary is not just about they are sisters in Christ, no? Biological, hindi lang sila tayo mga kapatid at hindi lang din sila mga tagasunod ng Panginoon. It is also a representation of two states of mind. Martha shows the restless, anxious mind is scattered and pressured and worried kind of mind. Then, Mary shows a centered, calm mind focused on what truly matters. Yeah. So ito po natin, explore po natin yung dalawang kaisipan na ito na lumapit sa Panginoon. Yung isa, punong-puno ng mga kaguluhan. Yung isa naman is very focused sa harapan ng Panginoon. So sa mga oras po ito ay nasa po kayong dalhin sa title lang natin sermon is What Matter Most. Kung tatanungin ka ng Panginoon ngayon, ano ba ang higit na mahalaga sa iyong buhay sa mga oras na ito? Meron ba kayo pwedeng isagot? If Jesus Christ asking you right now, what is the most matter or what matter most in you right now? Siguro mag-iisa ka, pamilya, Lord. Trabaho, Lord. Yan. Kasi natin, di ba? Ano ba? Yung aking mga hulugan, Lord, di ba? Yung loan, Lord, di ba? Then the Lord said, is that really what matters most in you? Yan ba talaga ang pinakamahalaga sa iyong buhay? Or yung mga bagay na yan ay nagsisilbing mga sagabal, mga hindrance, mga distraction lang para hindi mo makita ang mas nais ng Diyos sa iyong buhay. Pag-usapan natin sa mga oras na yan, ang nais ng Panginoon. The story of two sisters loved by Jesus Christ deeply, yet responded in His presence
in a very different way. Through their story, we will discover what Jesus desired most from us. Jesus does not want our busyness, but rather our attentiveness. Hindi nais ng Panginoon na busy ka, ang dami mong ginagawa, ang dami mong accomplish. Hindi yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, are you attentive to His Word, to His voice, to His leading in you? Diba, sinabi ko nung nakaraan sa discipleship training ng mga evangelism team, what is your greatest ability? Ano yung greatest ability mo? What is your greatest ability that God given you? Yes, sabi sa ba, magaling ko pastor mag-edit. You know what? The greatest ability that God given you is your availability. Ang tanong ng Panginoon, available ka ba? Available ka ba lagi? Ayan. So, 3 things we can discuss this afternoon based on the story of Martha and Mary. Ano ba yung tatlong bagay ito? Una, i-discuss po natin yung Martha's world, a distracted mind. Pangalawa, is Mary's world, a devoted mind. And yung pangatlo, the reward of choosing the better. Sabi ko, kung gusto mong maging maganda ang buhay mo, ngayon pa lang, maganda na dapat ang pipiliin mo. Diba, last Sunday, I shared to you the second principle in order for you to stand and fight to what God has given you. Ano yung pangalawang principle nandoon? What you sow is what you reap. Ibig sabihin, kung ang buhay mo ngayon ay messy, nagtanim ka ng messy yung nakaraan mo. Ibig sabihin, kung ano nangyari sa atin, hindi ito kagawan ng anumang tao sa buhay natin. Hindi yun. Kagagawan din pala natin. Tama ba? Ibig sabihin, whatever happens to us, it's because of our decision in the past at inaangalan natin ngayon. Kaya nga, mahalaga ngayon na kung gusto mo magkaroon ng magandang reward sa buhay natin, it's time for you to choose what is better. Amen ba? So, ito po yung tatlong bagay na i-discuss po natin sa mga oras na ito. Una is Martha's world or a distracted mind. Ano bang ibig sabihin ng distracted? Nakarain nyo minsan nagluluto kayo tapos may mga kumakausap sa inyo, may mga tinatawagan kayo. Nagulat na lang kayo, niluto ninyo sunog na. Na-distract ka, di ba? Lalo pa na pag yung lulutuin mo, yung mga madaling masunog, ano ba yan? Mga nagtunisa, mga hotdog, di ba? Okay sana kung nagsisinigang ka eh. Pero kung nagsisinigang ka, tapos yung sinigang, matutuyo na, di sabi, grabe naman yung distraction mo na yun. So, minsan, maraming nangyayari sa buhay natin because of the distraction. Minsan, sa pag-drive nga lang, kailangan fully concentrated ka dyan. Kasi one miss lang yung na-distract ka lang ng konti, maaaring ka-distraction mo yan. So, ano ba yung ni-represent ni Martha sa talata po ito? A mind that is really distracted. Yes, nandoon, in-acknowledge ng Panginoon, nandoon, winelcome niya ang Panginoon, but along the way, she became distracted of things and concerned of her surroundings. Imbis na makinig siya sa turo ng Panginoon, anong ginawa niya? Nagpaka-distract siya sa mga bagay na hindi naman hinihingi mismo ng Panginoon. So, isang bagay natin kung makita dito, good intention can still lead to misplaced priority. Di ba? Ganun yung nangyari kay Martha. Siya mismo yung nagbigay na paano sa Panginoon, Lord, welcome po kayo, pasok po kayo, Panginoon, napaka-hospitable po ni Martha. And that is the good intention. Pero along the way, because hindi siya marunong sa word ng priorities, yung dapat niyang unahin, he misplaced the things in her life and she become distracted along the way.
Parang ano yan? Parang modern Christian right now. Yes, umatin ng church. Praise the Lord, umatin. Kasi malam nung nakaupo, di naman siya makali. Di ba? Tayo ng tayo, inom ng kape. Distracted naman siya. Di ba? Ihi ng ihi. Di ba? Hindi ko pala kung nagawin, di ba? Wala yung focus niya doon sa mensahe ng Panginoon. Hindi niya i-concentrate sa sarili niya. Kaya nga, after the service, wala siya naiintindihan sa mensahe. Eh ngayon ba, yung Sunday after Sunday, ganyan. Ano mangyayari sa mga tao distracted? Time will come, irritable na yung mga yan. Kasi Martha, yan po yung isang bagay na nangyari sa kanya. Martha was not wrong. She was showing hospitality to Jesus, which is highly valued in Jewish culture. But her good works become a distraction when you pulled her away from listening to Christ. So every good, godly activities can keep us also from the best thing in healing our life to Christ. Ibig sabihin, hindi porket tama ang ginagawa mo, hindi parang porket godly minsan yung activities mo, pero minsan, ang mga bagay parang yan, it make us distracted in listening to the voice of our Lord Jesus Christ. Sa simbahan po, marami po sa mga Christian na talagang, especially sa present worship team, na talagang sabi natin magagaling talaga silang mga musician, magaling ng mga singer. Pero totoo lang, hindi naman na sila nakikinig ng salita ng Panginoon. Hindi na sila attentive sa word of God. May ibang mga churches ka nga sa Pilipinas, lumalabas pa yung mga present worship team right after the service. Kaya imagine ka, ano yun? Parang ano lang kayo? Parang tawag doon, bayaran na parang pagtapos ito, okay, mag-liwal yun. No, hindi yan eh. That's not worship. God called us, all of us here called us to be a worshiper of Jesus Christ. Ay mo ba? Tinawag tayo lahat dito para tayo sumamba sa Diyos na buhay. So all of us here is become a worshiper of God. At ito siya sabi ng Panginoon sa John chapter 4 verse 20 na He is looking to a person na sumasamba sa Espiritu at katotohanan. So sometimes, we need to be careful na huwag tayo ma-distract doon sa nais ng Panginoon sa ating buhay. And that's what happened to Martha. Ano ba nangyari kay Martha? Distraction breeds anxiety and frustration. Paano nangyari ito? Dahil nga na-distract na si Martha doon sa pakikinig niya sa Panginoon, at siya po ay talagang gumawa ng bagay na okay naman na maghanda ng pagkain, okay naman na gawin. Hindi naman siya pinagbawaan ng Panginoon actually. Hindi naman siya sinaway ng Panginoon. In fact, tama yung ginagawa niya. But the problem is, Martha, because he failed to listen to the voice of the Lord Jesus Christ, ano nangyari sa kanya? He became distracted, and later on, nag-worry na siya at prostrated na siya. Lord, pwede bang pakitawag mo yung si Mary? Di ba? Ayun, di ba? Inutusin po ang Panginoon. Kasi nga, he is so frustrated. Na parang ako lang yung trabaho dito, ba't hindi siya tumutulong, na ako nakakasama ang Panginoon. Imagine how the mind of Martha works at that time in the presence of our Lord Jesus Christ. Eh gusto ng Panginoon, makinig ka sa kanyang sinasabi. Makinig ka sa kanyang mga salita. Kasi bakit? Ang sabi ng Panginoon, heavens and earth will pass away, and my words will not pass away. Ang gawain, nandiyan lang yan. Pero mangis mo yung voice ng Panginoon ngayon para sa buhay mo. Napakalagay kawalan sa atin yan. Kaya siguro maraming minsan mga Kristiyano, they are very distracted na sa kanilang mga buhay. Yes, maybe sa church sila, pero yung kanilang kalooban, distracted. Puno ng anxiety, puno ng mga pag-aabag, puno ng mga alalahanin. Nakaupo, pero iniisip na ko, ano ba yung lutuin namin mamaya? Ano ba yung budget namin for the next week, di ba? Hold on, huminahon po tayo. Hindi yan po yung nasa Panginoon na uto natin. Kundi, first and foremost, we need to hear
the voice of a blesser. Amen? Sometimes we focus on the blessing. We need to hear the voice of the blesser. Martha became worried, upset about many things. Busyness without focus on Jesus leads to stress, comparison, and even resentment. Kaya sabi niya, Lord, don't you care that my sister has left me? Meron siyang konting resentment sa sarili niya. Kasi nga, Martha fails to hear the word of Jesus Christ. Yung pangalawa po, tingnan po natin yung Mary's world or devoted mind. That is in verse 41 to 40. Ano ba sinasabi ng salita ng Panginoon sa verse kong ito? Sabi doon, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Kaya maayos sa harapan ng Panginoon, Martha is very upset. Parang tayo minsan, no? God is with us, sinabi ng Bible eh. God is with us, and who can be against us? Pero, parang namang wala kang Diyos kung, ano, di ba? Kung manindigan, lagi na ng problema yung naiisip mo. Lagi na lang yung parang bagabag at lagi na lang takot ang meron ka. Yun ba talaga yung paumuhan ng isang Kristyano? Ibig sabihin, you are so much distracted from things that you are thinking, the things that you are seeing, and everything in this world. Wala ka talaga doon sa focus sa Panginoon. Nasa Panginoon, na isatayo mo na yung mga fear mo, isatayo mo na yung mga alalahanin mo, yung mga problema mo, isatayo mo na, and let's focus to what God is saying. Kasi bakit? Baka mamaya, yung kasagutan ng problema mo, sinasabi ng Diyos, hindi mo lang kasi naririnig. Amen ba? Pinapakalma ka ng Diyos, ikaw naman, ayaw mong pumalma. Alam mo, may ginagawa sa mga sa hospital, pag yung pumasok, wala ka doon, sa hysterical ka. Alam mo, may tinuturo doon eh. Tranquilizer, yung papanain yung mga leon, yung tutulogin. Tatay, barbiturate, no? Talaga, pag ayaw ko talaga kumalma, tutusukan ka talaga eh. Kumalma ka na. At makinig ka sa mga ano mo na, sa mga dapat mong pakinggan. Minsan ganun sila sa atin eh, no? Minsan sobrang abala natin, minsan ginagawa ng Panginoon talagang hinahambala sa tayo. Parang makinig ka muna. Parang muna kumalma ang isip mo, ang kalooban mo. At makita mo, marinig mo ang kalooban ng Panginoon. Eh, nangyari kay Martha, sabi niya sa verse 42, the only thing is needed. Okay the only one thing is needed, sabi ng Panginoon. Mary has chosen what is better. Ito yung nais ng Panginoon na dapat maintindihan natin na nakipili natin dapat ang tama at maayos sa ating buhay. Ano yun? Yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Mary has chosen what is better and it would be taken away from her. So, spiritual priority. So, pinakita lang ni Mary na he has the spirit and willingness to learn from our Lord Jesus. Ang tawag dyan, spiritual priority. Paano ba nangyari ang spiritual priority? How do we know that we need or we are doing a spiritual priority? A spiritual priority is our communion to our Lord Jesus Christ. Anong ibig sabihin? Ito yung moment na walang distraction, walang cellphone, walang anumang notification diyan, is only between you and the Lord. Maybe you are praying and you are reading His Word. Ito yung napakahalagang bagay na pinili ni Mary na sinabi ng Panginoon sa kanya. So,
sitwasyon, hindi kung ano yung ating nangyari sa buhay natin, ang mahalaga pa sa Panginoon kung paano ka nakikinig sa Kanya. Amen po ba? Yung pala yung mahalaga. How do we listen to the voice of God? Sabi ng Panginoon, yung ginawa ni Mary ay hindi naaalisin sa Kanya. Very top priority. So, spiritual priority. Mary teaches us that being with Jesus must come before doing for Jesus. Ibig sabihin, being muna, yung sarili mo muna. Before we perform for Jesus, we need to be being with Jesus. Tayo muna ang sumama sa Panginoon, maging part ng Panginoon, bago tayo gumawa para sa Panginoon. Naunawan niyo ba yan? Sundan niyo po ba yan? Kumbaga, before ministry, before everything in this church, before ministry, ano yung mga ministry? Marami tayong ministry church. Meron tayong care group ministry, meron tayong prayer ministry, meron tayong each one, rich one ministry, ano ba? Meron tayong cleaning ministry, music ministry. Before everything that, para sa Panginoon, alam natin, dapat muna, tayo muna ay makinig sa Diyos. Amen po ba? Para ang ministry lalo ng Panginoon ay pagpalain. Service is valuable, but without the heart anchored in Jesus' presence and love, service become empty and exhausting. Alam niyo wala tayo volunteer. Sa gawa ng Panginoon na mo volunteer. Di ba, karamihan sana nagbibigay pa tayo kung yung offering. Tama? Ano yung offering na pumunta ito? Ano yung napunta yung offering natin? Kay Kadyo. Totoo naman, di ba? Pero technically speaking, sa isang simbahan talaga, bakit sinasabi ng Panginoon bigay po tayo? Kasi may mga practical na gawain yan para abutin ang sinasabi natin pangangailangan po ng gawain ng Panginoon. Kasi ang nagtatrabaho rito naman ay hindi naman mga robot na kailangan i-charge eh. So part yan. Sa paghiling ko sa Panginoon, lahat po tayo volunteer dito. Kadalasan pa, pag sa Panginoon, tayo pa yung humuhugot para magbigay. Ngayon, kung hindi yung priority makinig sa Diyos, tayo welcome. Aayawan mo ang paglilingkod. Aayawan mo ang pagsali sa present worship. Aayawan mo ang mga ministry sa church. Ano ba daw kayo sabihin mo? Yung mga yan eh. Sali silang mga, sakati ka na sa mga tao. Tao na, ang may hindi na yung ministeryo na nais ng Diyos na gawin mo. Kaya gusto ng Panginoon, before we do the ministry, we need to anchor our life, our heart in His presence. Intimacy with Christ is the foundation of a meaningful activity. Napakasal mo maglingkod sa Diyos pag-intune ng ating puso sa Kanyang salita. Nung bago po ako Christian, nalala ko po, talagang lahat ng mga ministry pinasukan ko. Natawa nga sila, lahat ng mission nung ako yung bagong Christian. Grabe talaga, pakainit ko talaga naman sa paglilingkod. Almost. Ako lagi yung hatak-hatak ng sa leader ko. Kung saan pumunta, ako lagi yung hatak-hatak. Pati nga yung women's ministry, kasama ako eh. Ako kasi takakitahan nila. Isama nyo sinabi kasi nagkikitara. Women's ministry yun ha, ako nagpapawit. Kung tapos ang mapawit, alis na ako. Pero ginagawa ko yun, masaya ako. Ginagawa ko yun talaga ng with all my energy and effort. Kahit minsan, wala akong pamasahe. Naglakad ko ako. How many times in the Philippines? Especially bago pa akong gagawa ng Panginoon. How many times? Wala akong pera, pupunta ako ng Bible study. Lakad lang. Umuulan lang. Wala ka naman alam mo. Ganun po ako kasi. Kasi naiintindihan ko kasi, ang paghiling ko sa Panginoon, kailangan talaga pagdaanan yung mga bagay. Sometimes, when you serve the Lord, most of the time is between you and Him and Him. Kasi,
between you and the people, wala. Maglilikot ka ba sa mga taong topakin? Hindi, ang hirap kaya, di ba? Ang hirap. Kung hindi ang puso mo talaga nakatingin sa Panginoon, kung ako pastor di nakatingin sa Panginoon, ay naku, matagal na akong naging negosyante. Matagal na akong umalis sa pagpapastor. Pero dahil nagtawag ng Panginoon sa akin ay hindi ang tignan ang kanyang mga minamahal, kundi ang kanyang kautusan. Dahil mahal kayo ng Panginoon, mahal kayo ng Diyos, kayo po yung tupa ng Panginoon, kaya nagsusuko ang Panginoon na mag-aalaga sa inyo. Ganyan po kayo mahal ng Panginoon. Kaya yung mga bagay na yan, ay hindi ko pwedeng takasan kasi bakit alam ko, ang Diyos ang tumawag sa bagay na yan. So ano pa yung representation ni Mary? A focused devotion. Ito ang nagdaan kay Mary. He has a focus to the Lord Jesus. Mary blocked out distraction to give undivided attention to Jesus' word. Ako minsan, ito, rebuke sa akin ito minsan. Lalo po nga, nasa bahay lang ako patulas. Minsan masakit patulog ko. Minsan talaga, napapahawak lagi ng cellphone. Pero minsan sabi ko, I rebuke myself in the name of Jesus, di ba? Kaya minsan yung cellphone ko, minsan nalagay ko sa kusina, nasa loob ako. Para mas makapagbigay ako ng time sa pag-aaral, pag-research, sa mga gusto ko pang alamin. Pag-aralan pa yung mga dapat ituro sa inyo. Sometimes there's a lot of distraction. Pero anong ginawa ni Mary? He blocked those distractions. Baga, inalis niya. Dapat ganun po tayo. You need to block those. Pag Sunday, dapat alam mo na, kasampa ka na dapat, wala na ibang schedule dapat. Yan, yung parang, pwede pa ako, hahabol ako ng mga bandang alas 6. Wala nang ganun dapat. Di ba? O sinabi mo sa sa Panginoon, dapat solid yun. Parindigan natin yun. Hindi yung parang, siguro hanggang alas 10 na ako, si Pastor medyo napahaba, mag-exit na ako. Hindi, parindigan natin. Kasi bakit? Ito ang gusto ng Panginoon sa akin. So growth happens when we learn to silence the many voices of the world and tune into the one that is the voice of our Lord. Minsan, pwede bang i-off muna natin yung mga voice ng trabaho, voice ng responsibility, voice ng mga alalahanin? Pwede bang i-off ba natin saglit yung mga yan? And i-open naman natin ang ating mga sarili sa boses ng Panginoon. Kumbaga sa FM radio, di ba? May hinahanap kang frequency, di ba? 97.1 Love Radio. Ito yung favorite ko na. Di ba? Alam niyo mo, sa probinsya, masaya na kami kung meron kaming transistor. Kung meron kaming music, masaya na kami noon. Mga transistor lang na tumasagap ng minsan ng mga AM ka FM. Ayan. So, minsan dapat ganun tayo. I-off natin muna yung mga sounds of responsibility and everything. Problema, let's now open the voice of God in our life. Ito yung nais ng Panginoon na mangyari. At higit na mahalaga po sa buhay po ng bawat isa. Ewan po ba? Napakahalaga po yung boses ng Panginoon sa ating buhay. So yung pangatlo, about Mary is yung natawag ng the lasting treasure. Sabi ng Panginoon sa kanya, Jesus said, Mary chosen the good portion and it will not be taken away from her. Unlike possessions or accomplishment, the Word of God that planted in our hearts will endure forever. Ayun po ba? Alam niyo po yung mga nag-disciple sa amin, patay na sila. Pero yung kanilang disipulo, until now, yung salita ng Diyos na nandoon sa puso ng kanilang disipulo, nagpapatuloy po. At ako po yung living testimony for them. Ganyan po ka-powerful ang Word of God. Yung mga accomplishment nila, wala na. Tapos na sila. Pero until now, yung kanilang pinag-pray, yung kanilang pinakain sa Jollibee, sa Chowking, ngayon po, ginagamit ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Napakabuti po ng Diyos. Kaya napakahalaga na makinig tayo ng salita ng Diyos. It will last forever.
Hindi lang yan. Na pag may time na parang may problema ka, biglang mag-a-arise ang mga pangako ng Diyos niya. Protection mo yun eh. Kaya paano kung wala kang narinig? Diba sabi ng Bible, the Spirit will siya yung magpapaalala, sabi ng Panginoon, sa lahat na narinig ninyo sa akin, sabi ng Panginoon, sa Holy Spirit. Ang problema, paano mo mapaalala ang Holy Spirit, wala kang narinig. Kaya, dito natin, si Mary, kaya sinabi ng Panginoon, Mary, napakahalaga yung ginawa mo. Napakahalaga yung priority mo na makinig ka sa boses ng Panginoon. At yan ay nag-long last. Time we spend with Christ will never be wasted. Yung oras mo na mag-devotion ka every morning, mahirap, di ba? Mahirap eh. Wala, mahirap. Pero ito yan, tandaan mo, yung bawat oras na yung Mr. Rosel, nagbasa ka ng Word of God, tandaan mo, hindi yan wasted sa harapan ng Panginoon. In fact, that is investment. Amen? Hindi wasted, but you are investing not just for this world, but for also in eternity. And the good thing for that, that investment will never be stolen. Si bakit? Galing sa Panginoon. So, true fulfillment comes from being with Christ before doing for Christ. Yun daw, fulfillment ng isang tao. O yung sabi natin, Tagalog ng fulfillment. Kasiyahan, kakontentuhan ng isang tao ay nagsisimula raw yan sa kanyang being, sa kanyang sarili. With Christ. Before doing for kaya mahalaga talaga na bawat ginagawa natin sa ating buhay ay tayo muna ay makipag-deal muna sa Panginoon, makipag-communicate muna before we do everything in our life. And the last but not the least is the reward of choosing better part. Ito sabi ng Panginoon kay Mary. Mary has chosen the good part which will not be taken away from her. Jesus declares that Mary has chosen the good portion which will not take it away from her. Serving can be faith. Yung paglilingkod, time will come, pwedeng mawala yan. Achievements can be forgotten. Wealth can be stolen from you. But remember this, your intimacy with Christ last for eternity. Amen po ba? Hanggang yan sa langit, dala-dala mo yan, yung pakikipag-ugnay mo sa Panginoon, yung pakikinig mo ng kanyang boses, hanggang yan sa ibang kabilang buhay, dala-dala mo yan. It will long last forever. And that was mattermost dapat sa bawat isa sa atin. To sit at the feet of our Lord Jesus Christ is to receive wisdom, peace, strength, and even the so-called eternal perspective. Kaya magkaroon po tayo ng kaisipang makalangit, mga kapatid. Huwag po tayo masyado mag-isip ng mga bagay sa mundo ito. Dapat you as a Christian right now, dapat unti-unti mo nang binubuksan ang iyong kaisipan sa mga bagay na makalangit. Amen ba? Kasi nga, ang mundong ito ay puno-puno ng distraction, frustration, kawalang pag-asa. Alam ko marami sa inyo na nag-aabang sa Blue Ribbon Committee. Masaya ba kayo? Tanong ko sa inyo, masaya ba kayo? O kayo mismo nagigigil? Di ba? Sa mga revelasyon, sa mga nakikita, sa mga nangyari. Imagine that. Yan yung mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, i-open natin ang ating kaisipan sa mga bagay din na makalangit. Amen po ba? Doon po sa lahat, wala pong mga Blue Ribbon Committee doon.
Isa lang po yung aking committee, ang Panginoong Jesus. Amen po ba? At doon pa wala po doon mga kontraktor. Wala po doon. Iisa lang po yung ating committee sa Panginoon. Nakontrata po tayo sa kanyang dugo at kamatayan po sa Kalbaryo. Amen po ba? Amen po ating pagpapalagay ng Panginoon. Hallelujah! Kaya ating pagpasa, kaya mga bagay, yung mga langit, Mary shows that listening to Christ is not wasted, it is eternal investment. What we choose daily shapes what we treasure eternally. What we choose daily shapes what we treasure eternally. Ano ba yung araw-araw po nating pinipili? We need to choose what is better, just like Mary. Kaya ang tanong sa mga oras po ito, ano ngayon ang mas pinipili mo sa buhay mo na magulong last? Ano yung mga pinipili mo sa buhay mo na anytime pwede mo wala? Ano ba yung mga bagay na long last? Our intimacy to our Lord Jesus. Hindi naman sinasabi ng Panginoon na maghapon ka ng mag-pray. Hindi naman yun eh. This is the point of the story. Sabi ng Panginoon, in everything we do, top priority natin ang Diyos. Ano nga lang hiningi ng Panginoon sa atin eh? 10 minutes? Kung ito ay nag-1 hour, 2 hours ang araw, that's good for you. Pero tanong ko sa inyo, ilang gano'n kayo ng tagal bumababad sa iyong trabaho? Sige nga? Ha? Meron dito 12 oras, tama? 8 oras. You see? Pero sa Panginoon minsan, para hindi natin may bigay. It's time for us now to dedicate time with the Lord. Kung hindi mo nagawa ng umaga, gawin mo ng tanghali. Pag hindi mo nagawa ng tanghali, bago ka matulog, gawin mo. Dahil ito yung mahalaga sa Panginoon. True peace comes not from doing more for Jesus, but from being with Jesus. Kaya, meron pong mga nababalitaan, kung kayo po ay nagbabasa sa mga Christian mga sites or mga Christian website, you know what? May mga pastor po na pakuha. Samantala malaki po yung kanilang mga simbahan. They accomplish more. Why? Because of the pressure. Alam po minsan pag malaki rin ang simbahan, hindi ang pressure sa pastor. I think that is not good talaga. Ngayon, pag pastor ka ng 1,000 simbahan, lahat gagawin mo eh. Administration, the vision, the teaching, and everything. Dahil mo kailangan tingnan. And sometimes, many doings to the Lord Jesus Christ, it depletes minsan yung spirituality. Kaya dapat ang pastor din, meron din siyang mga nagpapaalala na part ng member ng church, pastor nila. O pastor, pag masyado ka naman ng ako muna yung gagawa, ako muna yung ganito. Napaka-demanding ng ministry. Sabi nga ng Barnes Media, according sa kanilang research, is the most workload in the whole world is not doktor, is not mga bombero, is the pastor. Kasi tulog din pastor, tawagin pastor, meron po ito, demonyo, palayasin nila. Diba? Tulog na yung pastor, tawagan ko po yan. Eh, di ba natin si pastor, di makatanggihan siya saan ba? Diba? Pumas-pumas para sa demonyo. Oh, ano sabi? I did that. Nung nag-transplanting ko ako sa Baliwag, Bulacan, doon sa Ulingaw, Brother Angel, alam ni Samuel yan. Tanghaling tapat, tapos po yung aming worship service sa may Kawayan, Bulacan. Tanghaling naman, babiyahe po ako ng motor. Ako lang napakainit. Minsan nga, nagdidin na yung paningin ko eh. Para puntahan lang yung mga tao doon. Minsan yun yung along the way, sabi ko sa sarili ko, parang ako lang yata yung nagsasabing may calling ako. Pero wala naman. Yes, yung mga
Pero yung pala journey ko pala sa Panginoon yun. That's my journey. Para mas ma-strengthen ng Panginoon pagkatawag sa akin. Lahat po yun. Pupunta po ako lang, hindi po ako yung pinapakain nila. Ako po yung bumili ng merienda nila. Kaya pagdating ko, ito yung tinapay mo ate, yung mamon mo, sister. Totoo po yun. You know, the good thing about that, after 4 months, na nagtsaga po ako sa kanila, one time, nasabi sa akin yung kasi may head of the group parang may pinaka-leader Talagang hindi ko makalimutan din na yung pauwi na ako. Alam mo sabi sa akin, Pastor, next Sunday, huwag kami nadalang tinapay. Magluluto kami ng sopas. Ibig sabihin, nagkaroon ng breakthrough yung babae. Tapos ganun dapat minsan, no? Huwag tayong bibitaw mga kapatid. Hintayin natin yung breakthrough. From that on, hindi na po bumili ng kanilang merienda. Pagdating ko doon, meron pa akong soft drinks, meron pa akong karna. They learn not why. Kasi nga, nagbigay ako ng example sa kanila. I don't demand everything for them. Wala akong hinihingi sa kanila. So yun ang ministeryo Panginoon. Kasi bakit? Para lang matutunan nila ang ibanghelyo ng Panginoon. Yun po yun. Lang magpaabot ko sa kanila na mahal sila ng Diyos. Para may paabot ko sa kanila ang tinatawag na kaligtasan ng Panginoon sa buhay nila. Pero ang tanong sa akin noon sabi niya, Pastor, durugista ka ba? Bakit ako sa kayo sa Kasi may mga pastor durugista Sabi ko, anong durugista? Yung pala, dinudurog yung mga yung mga tawag doon, yung mga figurin ng mga Katoliko, yung mga ribulto. Sabi ko, yung mga pastor na yan, sabi ko, minsan wala sa lugar ko gusto mong ipag-away. Hindi pwede yun. Siyempre, wala pa naman sila sa kaunawaan ng salita ng Panginoon. Ba't natin, never ko ginawa ko yan. Never po ako nagsunod ng rosary. Never po yan. Wala po. Meron akong rosary noon, tinapon ko lang, hindi ko pinakita. Kasi alam ko yung feeling naman gano'n. Pero yung ba't sa mga kasunod medyo may pagka-extreme, no? Yung mga super street one na may demonyo yan, drogin. Paano mo sila uuwi kung sinaktan mo na agad yung puso nila? Diba? Hayaan mo na sila yung mag-alis pag nakaintindihan nila ang ibanghelyo ng Panginoon sa buhay nila. Di ba? Pwede naman tayo, nung una, ang dami natin mga pinaniniwalaan, ang dami natin mga ginagawang hindi kalugod-lugod sa Panginoon, pero unti-unti mo nauunawa kasi nakikinig ka na sa voice ng Panginoon. At very important, anong nangyari tayo? Unti-unti mo na rin inaalis yung mga bagay na hindi importante sa iyo. Ganun din po. Ibig sabihin, pag ganyan, lumalago ka na, spiritual. So, peace comes not from doing more for Jesus, but from being with Jesus. Martha teaches us the danger of distraction. But Mary teaches us the beauty of devotion. Jesus teaches us the necessity of choosing the better one. When life pulls you in many directions, remember this one thing. Okay, when life pulls you in many directions, remember one thing is necessary. Time at the feet of our Lord Jesus Christ. Hirap na hirap ka na ba? Wala ka na bang pag-asa? Nakapagod ka na ba sa buhay mo? Tingin mo ba parang wala na patutunguhan yung ginagawa mo ngayon? Feel mo ba parang malapit na ang dead end ng buhay mo? Feel mo ba wala na magagawa sa mga sitwasyon mo? It's time for you to come at the feet of our Lord Jesus Christ. Amen? Oras na para piliin mo ang pinakamahalagang bagay. Yan ay ang makinig sa paanan ng Panginoon. So, ano yung ating takeaway? Busyness for Christ never replace intimacy with Christ. Di porket busy tayo sa mga bagay na mabubuti, yun na yung paglikod na ang mahalaga sa Panginoon is yung ating makikipag-ugnayan sa ating Diyos. Mga kapatid, marami na po yung nais ng Diyos na decision na pwede mong gawin ngayon. Na makinig ka na sa paanan ng Panginoon. And He is willing to teach us His wisdom
And He is willing to give us His strength, His guidance sa buhay natin. Spend time with our Lord Jesus Christ. Don't like Martha, that too much distracted in this world. So many things in this world. But be like Mary. That Mary is very devoted to what Christ is teaching sa buhay niya, sa kanyang buhay. So tayo po tumayo at manalangin sa Panginoon. Hallelujah. So let's stand up. And remember this reading na ating share ngayon. Hallelujah. Let's pray. Panginoon, sa mga oras po ito, nais po namin i-renew ang aming mga buhay sa iyong harapan, Panginoon, sa iyong pangalan. Nais po namin, Lord, na matutong makinig sa mga oras po ito. Because what matter most, Lord God, sa amin, ay hindi naman kung sino kami, ay hindi naman, Panginoon, kung ano yung nagawa namin, naabot namin, na-accomplish po namin. Lord, what matter most for us right now in your presence is how many times do we spend time with you, O God. Kailan kami muli, Panginoon, talaga na lumapit sa iyo na walang distraction, na ikaw lang talaga yung kinausap ka. Lord, kailan yung last time, Panginoon, na muli kami, Lord God, na umiyak sa iyo, Panginoon. Hindi na-ask, Lord God, yung mga bagay, Lord God, na aalahanin po namin. Or Lord God, lumapit lang sa iyo, Panginoon, na nagpapasalamat lang sa aming puso, Panginoon. Lord, kailan, Panginoon, nagawa po namin. Lord, remind us, Lord, how faithful you are sa buhay po namin. Lord, remind us, Lord God, that we, Lord God, as your people, we need, Lord God, to come to you at